ng walang rason. At baka nakakalimutan nila, isa sa mga extension offices ng Office of the Vice President ay nasa syudad ng Maynila. Ayan, bakit niya sinabi yan? Kasi sinasabi ni nung anak parang wala naman daw ginawa ang opisina. Sinasabi nga ni BP, sandali, meron kami ditong mga programa. Nandito isa sa mga satellite office ng DepEd nung ako'y dati pang DepEd secretary. Meron po kami nagawa. Nandoon sa isang barangay hall nila. Ang kinikater nun ay ang buong syudad ng Maynila. Extension office yun ng PAD namin. So, Public Assistance Desk namin sa Office of the Vice President. Nasa syudad ng Maynila, natinanggalan nila ng budget. Last question, Mal. May investigation na yun. Pinaimbestigan ni BBM itong Prime Water na pagmamayari ng mga bilyar. Sa tingin mo, may kinalaman ba ito sa pag-endorse mo kay Camille Villar? Malamang, dahil lahat naman ng galawan ngayon ng administrasyon ay dahil sa politika. So, wala na akong nakita na ginawa ng... Ayan, nakita ninyo ha? Aganda yan. Bibigyan ko pa kayo ng isang example. Ngayon lamang po may lumabas na balita. Galing po ito sa, actually, isa sa mga nagbalita ang ating kinapipitagang remate. Sabi ni PBM, ni Marcos, Gwen Garcia, dapat pagkalooban ng due process. Bakit yung due process ninyo pili? Yung due process ninyo, pagkakampi ninyo, pili. Doon lang may due process. Pagkakalaban ninyo, wala nang due process. Anong tawag mo dyan? Pamumulitika. Bakit? Kailangan ni Marcos ng boto ang makinarya sa Cebu. Kayo mga taga Cebu, makinig kayo mabuti sa akin. Kayo mga taga Cebu, naniniwala ba kayo diyan sa 20 pesos na bigas? Naniniwala ba kayo na kayo ay talagang tinutulungan ni Bongbong Marcos? Kailan kayo naalala? Naalala lang kayo ngayon na dahil nangangampanya sila. Noong mga nakaraang taon, asa ng Pangulo? Nga. Hindi mo makita. Ngayon, aktibong-aktibo siya. Ngayong humaharap sa kaso itong si Gwen, biglang nagsusulpot siya at nagbigay pa ng statement. Ibig sabihin, kasi kaalyado. Paano naman yung mga iba pang mga hindi kaalyado? Diba? Kaliwat kanan, hindi kaalyado. Talaga nga namang humaharap ng walang due process. Ika nga. Bakit? May problema tayo dyan, mga kababayan. Administrasyon na ito para sa Last na lang, Rick. Kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Kundi lahat ay pag-atake lang sa politika at sa mga tao, hindi nila kaya takutin at hindi nila kaya pilhin. At ngayon nga po, ito yung, di ba, yung ating diniscuss din po natin ito. Ito po yung panggigipit sa mga bilyar. Kasi nga po, kasi naman to si Camille, may pa-pis-pis pa Pis. Hindi pis fist. Fist kasi, di pis. Anong pis? Pis, ganun Fist. Gumanon siya, nag-Duterte siya, di ba? Dahil sa pagdo-Duterte niya, kita nyo nangyayari ngayon. Biglang inungkat ang kanilang negosyo. Ganyan, alam nyo, grabe ho yan. Yan ang tinatawag na tunay na pasista. Ano ibig sabihin? Grabe yung Pag ikaw, nagbigay ng disagreement, sa gobyernong ito, lalong-lalo na particular, hindi ka kumampi kay Marcos at kumampi ka sa mga Duterte, yayariin ka. Nakita na ho natin yan. It's a pattern. Anong pattern? Wala pa lang kay Pastor Kibuloy, di ba? Kay Pastor Kibuloy, kita naman natin yan doon sa Oplan na Horus na yan. Ano nakasulat doon? Talagang pilayin ng lahat ng kaalyado ng mga Duterte. Kaya nga unang-unang niligwak dyan yung SMNI. Mantakin mo wala pong batas na bumabawi ng franchise ng SMNI. Kasi batas po ang franchise So dapat bawiin po yung batas na yun. Wala pong batas na bumabawi doon sa franchise. And yet, hindi pinapayagan sa himpapawid.
meron pa silang tinatawag na suspension. Na limited lang dapat ang suspension. Ang ginagawa is auto-renew yung suspension. Ganun na nangyari sa SMNI. Nakita natin nandun kasi sa Oplan Horus na yung mga makakatulong tulad ng SMNI at si Pastor Kibuloy, ligwakin. Di ba? O, ano pa? Ipinakulong pa si Pastor. Mantakin mo ang kasong mga ibinigay sa kanya. Dati nang na-dismiss. Saka nakakitang dinismiss na ng korte, binuhay pa. Dismiss na yun eh. O, pangalawa, aside from na-dismiss, walang kinaugnayan doon sa pagmamay-ari ni Pastor. Finris lahat. Pero walang kinaugnayan yung kaso niya doon. Sana kung ang kaso niya, istapa, kaso niya tungkol doon sa mga pagmamay-ari niya, wala. Hindi, walang kinaugnayan. And yet, finris yung kanyang pagmamay-ari. Buti na lang, wala naman sa pangalan niya. Kasi nga, sa pangalan ng kingdom, lahat ang mga pagmamay-ari ng kingdom. Wala ho sa pangalan niya. Kahit pumunta kayo sa ibang bansa, wala po. Talagang wala. Malinis. Sabi nga ni Atty. Torre, nagulat siya. Kasi abogado yun eh. Di yun. Nagulat siya. Ibig sabihin, kung may mangyari ho kay Pastor, wag naman po, wala po sa kanya lahat. Nasa kanilang iglesia, ibig sabihin sa kanilang church. Ang may-ari ay bawat isang kingdom member. Ganong katindi. Di ba? Pero anong ginawa? Finris pa din. Kasi nga, lahat ng kaalyado, ipe-persecute. Nagbigay na sila ng sample eh. Kaya nga tinamo nung sinampulan nila SMNI, yung mga bayag na mga network, wala. Alam nyo kung bakit? Don't ever forget. Ito yung aking pinunto nun sa debate. Karamihan po ng mga network, actually almost everyone, may mga natitira lang hindi. Karamihan po sa kanila talaga ay may mga ibang negosyo pa. Hindi ko na lang iisa-isahin. Pero tingnan ninyo ang pagmamay-ari ni MVP na may-ari ng TV5. Tingnan ninyo, napakarami niyang negosyo. Sobrang dami niyang negosyo at delikado. Delikado kung ikaw ay kokontra sa gobyerno at baka silipang ka dun sa mga negosyo mo. Ang dami niyan. Merong basta, ayoko na lang pangalanan. Sa kuryente, sa lahat. Sa kalsada, pati sa mining, lahat po meron siyang involvement, ika nga. So, ano ibig ko lang sabihin? Di ko naman sinasabing takot siya, pero gayon pa man, nag-iingat na. Huwag kang babanat kasi baka mabilyar ka. Ito yung ginagawa kay Bilyar. Siyempre, negosyante rin ang mga bilyar. Alam naman po natin yan. Marami pong negosyo ang mga bilyar. Dahil kaalyado si Pangulong Duterte, tapos gumanon pa si Camille, sinampulan ngayon. Mantakin mo, mismo ang presidente magsasabing, pinaiimbestigahan yan. Saka nakakita ng ganun. Dati, kaalyado mo, puring-puri ka. Nung nakaalyado mo dati, wala kang problema. Nung nag-feast sign, biglang paiimbestigahan natin yan. Anong katarantaduhan yon, Marcos? Bongbong, anong katarantaduhan yan? Anong pinagsasabi mo? Di ba? Ano yan? Ay yan hoy, malaking panggigipit na naman sa mga kaalyado ng mga Duterte. Nakakahiya ka. Sa totoo lang, nakakahiya ka. Hindi ka presidente ng lahat ng mga Pilipino. Ikaw ay presidente lamang ng mga kaalyado mo. After research, trust rates tumaas. Ano masasabi? Una-una, nagtataka ako dahil tumaas ang ratings ko. Kahit araw-araw ang paninira sa akin at sa aming pamilya. At nagpapasalamat ako dahil nandyan pa rin ang taong bayan na sumusuporta sa akin, sa aking mga kasamahan at sa aming opisina, ang tanggapan ng pangalawang Pangulo. At yun. Kailan ka babalik sa Dahig? During my birthday, hindi ko lang alam kung ano yung exact date dahil wala pa kaming nagawa na mga pagbili ng May. this month, yes.
Yung schedule mo sa Mindanao, kailan at saan? Saan kayo dito? This week. This week. Kasi mag-announce si Jess. Tapos na yan, iba na yan, okay? Anyway, mga kababayan, na yan po ang latest update po sa ating mahal na Vice Presidente na susunod na Pangulo ng Pilipinas. Yan po ang kanyang mensahe sa mga kritiko niya at mga mangyayari pa. Sana po ay patuloy natin suportahan. Again, ang ganda nung sinabi ni Boss Dada sa isang speech niya. Sinare ko din po dyan sa aking Facebook. Ano sabi niya doon? Ang unang step ay ipanalo natin ang Duterte. Okay? Ipanalo po natin ang Duterte. Yan po ang unang step para po tayo po ay magkaroon ng kaayusan. Sabi nga ni Pastor Kibuloy, ayusin natin ang Pilipinas. The first step is to vote for the Duterte. Okay? So, napakahalaga po nito. Alam nyo, eto meron lang akong konting ibabahagi sa inyo kasi meron po ako narinig. Medyo nalungkot ako. Kasi nung narinig ko, meron akong, ayoko na lang magsalita, pero ito'y napaka-reliable source. Ito daw si Manga. Kumuha ng mga vloggers. Hindi, kasi sabi ni iba, hindi, matagal na yan, Banat Bay. Oo, alam ko yung iba, yung matagal na, yung vocal na sumusuport sa kanya noon pa. Pero meron daw mga bago. Ano yun? Mga quote-unquote, sumusuporta sa Duterte, tapos una, bumabati ko sila, tapos kinausap daw sila, di umano, at ayun na nga. Nag-alok daw. Di ko sure kung totoo ito, ha? Kaya nga sabi ko, alleged eh. Akin lang, sana wag. Sana mga kababayan, wag po tayo matempt. Alam ko meron kayong pangangailangan sa buhay, pero parang awa nyo na. Wag natin ibenta ang ating bayan. Kasi pag atin pong sinuportahan to, para nating ibinibenta yung bayan natin sa taong hindi karapat-dapat. Hindi ko alam mo, alam mo yun, hindi ako magmamalinis, hindi ako ako po ay hindi magaling, hindi po ako masasabing mong matalino, profesional. Pero isang bagay yung sigurado ako, hindi ko ipagbebenta ang bayan ko. Hindi ko ipagbebenta to hanggang kaya nga tayo nagkaharap-harap ng kung ano-anong kaso dahil hindi tayo pumayag eh. Diba? Alam mo, pwede na sana akong relax na, hindi na ako mag-video-video. Pwede ka na mag-relax eh. Mantakin mo, tanggapin ko lang yung binibigay sa akin para siraan si VP Sara Duterte. Naalala niyo yung kwento ko, 500 kada buwan. Kukuya-kuy na lang ako dun. Video lang ako ng, ay! Inday Sara! Gantang! Tapos na usapan. Di ba? Hindi ko na kailangan magtyaga ng kahaba-haba laging video. Kaya lang kasi hindi maatim ng aking sikmura. Ngayon ang gagamitin ko, pangkain ko. Yun ang gagamitin ko, pambayad ng bills ko. Di ba? Oo, maaaring hindi. Ito nga, sinasabi ko, doon sa mga tumanggap at nag-pro-IME, maawa naman kayo. Parang ganun ang ginawa ninyo. Hindi nyo nga siniraan ng mga Duterte, pero naglagay pa rin kayo ng isang mangbubudol. O di ba? Ako nakikiusap, sana lang. Wala po akong pinatatamaan, ha? Wala naman na po akong tinutukoy kung sino. Sana, ganda nga nung komento nung isa kong nag-comment po sa aking isang post. Sabi niya, kaya pala, kesa na mag-concentrate sa Duterte, laging aiming ang bukang bibig nila. Ayoko na lang magsalita, pero ako'y nalulungkot. Sana hindi totoo. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Magkita-kita po uli tayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali
sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang